Bagong Suzuki Raider 150 Fi, meron na nga ba? Yes, tama ang narinig nyo. Nilabas na nga sa Suzuki ang bagong Suzuki Raider 150 Fi at may mga binago sila dito. Lalong-lalo na sa mga looks nito. Lalo na sa Satria version. Napag-usapan natin sa video na ito kung ano-ano nga ba ang meron sa motor na ito, itong bagong Suzuki Raider 150 Fi or yung tinatawag nilang Satria Fi doon sa kanilang bansa. Sa kanyang features naman, may dalawang version kasi ito. Tinatawag nilang Suzuki Satria 150 at yung Suzuki Satria Pro. Ang merong advanced features nito ay yung Pro version, yung Suzuki Satria Pro. At kagandahan dito dahil sa dinami-dami ng mga nag-request nito sa Suzuki dahil nga sa inilabas ni Yamaha na sa kanilang sniper na meron na nga itong keyless, naka-ABS na nga ito, may slipper na assist clutch pa, tapos may ride connect pa ito sa app. Kaya ito yung mga request ng mga tao sa Suzuki Raider 150 Fi. Dahil alam naman nating lahat na yung Suzuki Raider 150 Fi ay kilala nga siya bilang isang king of underbone. Pero sa mga features, parang naiwan siya sa mga ibang brand. Kaya magpapahuli pa ba yung Suzuki? So naglabasin na nga sila ng bagong version ng Suzuki Raider 150 Fi pero yung Pro version lang ang merong magandang features. Pero sa standard version, yung Satria version ay parang same lang naman sa old version na Suzuki Raider 150 Fi. Now, pag-usapan natin kung ano ang merong features nito sa Pro. Nakakiles na nga ito. So, iwas nakaw. Tapos, ABS pa nga ito. Pero, single channel ABS lang. So, sa harapan lang ang merong ABS. Maganda nito dahil alam naman natin na malakas talaga itong Raider 150 Fi. Kaya naman, karapat dapat siyang magkaroon ng magandang braking system. Kaya yung ABS ay bagay na bagay sa kanya. Tapos, meron na nga din po siyang Suzuki Clutch Assist System. Itong features na to meron din ito sa Satria version, sa Satria F150 at sa Satria Pro 150. Tapos yung Suzuki Ride Connect sa Pro version lang ito at easy start system. Tapos ang kagandahan dito ay meron pa itong USB charging port pero yung Pro version lang sa Satria ay wala. So pwede ka nga mag-charge dito kahit nasa gitna ka ng biyahe. Napag-usapan naman natin yung kanyang engine specs. Pagdating sa kanyang engine specs, wala naman siyang masyadong binago. Halos same lang naman sa previous version nito. Meron itong liquid cooled engine, naka-double overhead cam, naka-4 valve, single cylinder, 4-stroke at meron itong engine displacement na 147.3 cubic centimeter. Kaya nito maglabas ng maximum power of 18.1 horsepower at 10,000 RPM at maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Same lang sila sa previous version. Tapos same lang din sila na merong bore stroke na 62mm by 48.8mm at compression ratio na 11.5:1. Same lang din sila na mayroong 6-speed gearbox, fuel tank capacity na 4.0 liters at may fuel system na fuel injected. Kaya matipid siya sa gas kahit naka 150cc ka na dito. Sa suspension naman niya ay same lang din na mayroong telescopic fork sa harap at sa likod naman ay naka monoshock. At kagandahan dito ay pagdating sa kanyang braking system, sinabi ko na nga na naka ABS yung Pro version. Tapos meron itong new pedal. Meron itong sukat sa gulong sa harap na 70, 90, 17. Sa likod naman ay 80, 90, 710. Meron itong overall length 1,950mm, overall width na 675mm, overall height 980mm, wheelbase na 1,280mm, ground clearance na 150mm at seat height na 765mm. So halos same lang talaga ang specs nila sa previous version. Pero pagdating sa timbang, itong Pro version ay mas mabigat sa standard version dahil yung standard version ay meron naman siyang 112 dry weight kumpara sa Pro version na meron siyang timbang na 115 na dry weight. So makikita natin na in-improve na talaga ni Suzuki yung kanilang unit, yung Suzuki Raider 150 Fi nila. At soon dadalhin ito ni Suzuki dito sa Pilipinas. At jack na tatangkilikin talaga ito ng mga tao. Pero isa lang yung nakita ko dito sa Pro version kasi parang mas pangit siyang tingnan kumpara sa standard version. Kasi parang yung headlight niya ay kamukha nung sa Gixxer 155 nila, yung kanilang naked bike. Pero depende pa rin yan sa type ng isang tao. Kasi pangit nga siya ng mukha, maganda naman yung kanyang mga features. Sa tingin nyo guys, sulit kaya itong bilhin pag damating na ito dito sa Pilipinas? Anong sa inyo dito?